Bahagyang binuksan ng babae ang pinto ng kotse. Ngunit hindi sinasadyang napadpad ito ng ilang metro. Nang malapit ng murahin ng lalaki ang kanyang ninuno, kumaway lang ang babae, at may kidlat na tumama sa likod ng lalaki. Ano ang sinabi mo? Ulitin mo. Anong nangyayari? Nasira ang kotse. Napakakakaiba nito. Ang kagulat-gulat na eksena. Natakot ang lalaki at naging mahinahon. Kaya agad niyang sinabihan ang assistant na magdala ng bagong kotse. Ngunit pagdating sa bahay, masayang tumakbo ang mapanlinlang na babae para magreklamo sa lalaki. Sinasabing nakita niya ang babae na may karelasyon na ibang lalaki. Nang malaman ito ng babae, sinuntok at sinipa siya. Ang pulang marka sa noo niya ang ebidensya. Nang marinig ito, natawa ang babae sa kanyang mga sinabi. Siya ang namilit sa babae na magdiborsyo. Nang tumanggi ang babae, sinadya niyang saktan ang sarili. Ngunit ang lalaki, naniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Agad na inilabas ang kasunduan sa diborsyo para pirmahan ng babae. Akala niya ang babae ay tulad ng dati, na patuloy na mangungulit sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, walang pag-aalinlangan siyang pumirma, at pagkatapos ay hindi pa nakalimutan. Batiin sila ng mapanlinlang na babae ng mahabang pagsasama. Ngunit dahil may darating na malaking okasyon sa negosyo, dahil hindi pa tapos ang papeles ng diborsyo, hiniling ng lalaki na sumama ang babae sa handaan. At pumayag naman siya agad, dahil balak din niyang dumalo, lalo't naroon ang kanyang tadhana. Pagdating sa museo, agad niyang naramdaman ang presensya niya, kaya tiningnan niya ang profile ng lalaki. Profile: Yan Joe, 27 taong gulang. Taas 1.88 metro. CEO ng Yan Group. Dalubhasa sa high-tech, malamig ang ugali, tahimik at misteryoso ang personal na buhay. Lubos na hindi nagtitiwala sa mga babae. Ganito pala siyang klaseng tao. Mahirap palang makuha ang loob niya. May kailangan ka ba? Maraming babaeng naghahabol sa kapangyarihan. Hindi ka ang una. Huwag mo nang gamitin ang ganitong mapanglinlang na paraan. Akala mo ba pera ang habol ko sa'yo? Hindi ba? Siyempre hindi. Actually, Mr. Yan. Pera na. Yan Joe. Kahit mali ang pagkakaintindi mo sa akin, ayos lang. Nagsisimula pa lang ang magandang palabas. Darating ang araw na mamahalin mo ako. Lin Su. Alam mo ba kung sino ang lalaking kausap mo kanina? Sinasabi ko sa'yo, wag mo siyang guluhin. Hindi mo siya kayang banggin. Alam ng babae ang kanyang pagkakakilanlan, at sila ay magkasintahan sa nakaraang 1,000 taon. 1,000 taon ang nakalipas. Ang orihinal na may-ari ng katawan ng babae ay ipinagkanulo ng mapanghatang concubine. Nang malapit na siyang mamatay, biglang may UFO na lumitaw sa kalangitan, at may lumabas na isang alien. Nakamukha niya, nang walang paliwanag ay naging espiritu. Kinuha ang pagkakakilanlan ng babae, at ipinagpatuloy ang kanyang buhay. Pinaghigantihan pa ang mga kaaway niya. Mula noon, namuhay silang magkasama ng emperador hanggang pagtanda. Ngunit ang emperador lang ang tumanda, habang ang babae ay nananatiling bata. Kahit si Qin Shi Huang ay haangga. Ang dahilan ng alien sa paggawa nito ay dahil kailangan nitong dumaan sa pagsubok. At ang orihinal na babae ang kanyang pagsubok. Ngunit ang pagsubok ay may 2 hakbang. Ang pangalawang hakbang ay ngayon. Pinapabaliw ng asawa at mapanlinlang na babae ang orihinal, hanggang sa magkaroon ng pag-iisip magpakamatay. At ang kailangan gawin ng alien ay ipagpatuloy ang kanyang buhay, at hanapin ang tadhana para sa kanilang pagtanda. Hindi niya inasahan na ang asawa ay ganito kahamak at kawalang hiya. Nag-aalala siya na kung gagalitan ng babae ang CEO, madadami siya, kaya inutos niya na umuwi agad sa bahay. Ngunit ang babaeng ito ay hindi na ang dati niyang masunerang asawa. Hindi na siya magpapadala sa masamang ugali, kaya sinabi niya, hindi pa siya tapos maglibang. Ngunit ang mapanlinlang na babae ay lumapit para sabihin sa lalaki na malapit na siyang sumali sa kompetisyon.
At hiniling na manood siya. Sinabi pa na kung mananalo siya, ang internasyonal na Dance King ang magbibigay ng award. Hindi niya alam na ang Dance King na sinasabi ay ang kanyang asawa. Pagkatapos ay nagsimula siyang sumayaw sa entablado. Akala ko pa naman magaling siya sumayaw. Sumayaw ng matagal, para lang sumayaw ng ganito. Ano ang sinabi mo? Hindi makakaintindi ang baboy ng ginto. Naiintindihan mo ba? Sumayaw na parang alimango. Ang aming kulturang Chino ay 5,000 taon na. Lahat kami ay mas magaling sumayaw kaysa sa kanya. Ignorante ka. Ano ang sinasabi mo? Alam mo ba kung sino siya? Siya si He Jiaojiao. Isang sikat na artista. Ang unang pag-ibig ni Ji Shen Jizi ng Shen Group. Ikaw. Naiinggit ka lang sa kanya. Ganun lang. Unang pag-ibig pa nga. Si Shen Jizi ay talagang bulag. Ano ang sinasabi mo? Sinong bulag ang sinasabi mo? Nang iinsulto ka pa ng CEO. Tuturuan kita ng leksyon. Cutie ka. Ikaw. Galing lang siya sa probinsya. Hindi pa nakakakita ng mundo. Bakit pa siya papatulan? Pagkatapos ng lahat, probinsyana lang pala na walang modo. 300 taon akong nag-aral sumayaw. Hindi ko na kailangang maging sikat. Pero ako ay guro sa Dazuan Dynasty. Estudyante ni Yan Chun. Wala kang karapatang hamakin ako. 300 taon pa, nagsisinungaling ka pa ng walang kahihiyan. Kung magaling ka, sumayaw ka nga. Tama, sumayaw ka nga. Sige na. Hi. Ate Ann. Huwag mo na siyang pilitin. Ayaw na ng babae makipag-usap pa sa kanila. Maganda na rin para buksan ang mga mata ng mga ignorante. Umakyat siya sa entablado, at sumayaw ng 1,000 taong sayaw. Kahit simpleng galaw lang ng katawan at pag-ikot, nakatanggap siya ng mainit na palakpakan. Kahit ang CEO ay naakit, sa kakaibang sayaw na nakikita. At sa unang pagkakataon ay nakaramdam ng pamilyar na pakiramdam. Lin Su. Sino ka ba talaga? Paano ito nangyari? Paano niya nagagawang sumayaw ng sayaw ni Master Yuruo? Hindi maaari. Siya ay isang probinsyana na puno ng kapintasan. Ang sakit. Saan masakit? Dito masakit. Masakit din ang katawan ko. Lahat masakit. Ano ang ginagawa niya? Iyan si Jian. Alam mo ba, lahat ng babaeng lumalapit kay Jian ay itinatakbong pagkain sa isda. Gusto ba niyang mamatay? Gusto mamatay. Ate Ann, masyado mo siyang minamaliit. Sa tingin ko, sinadya niyang akitin si Jian. Kakaiba. Kapag may ibang babae na lumalapit sa akin, na-allergy ako. Ngunit ngayong nakita ko siya, may pagnanasa ang tumataas sa aking puso. Hindi ko maintindihan pero gusto kong angkinin siya. Pwede mo bang masahihin dito? Kung gusto mong manghuli ng mayaman, marami sa labas. Tinulungan lang kita kanina, dahil emergency. Huwag kang magsamantala. Hindi mo ba ako matutulungan hanggang sa huli? Uulitin ko. Huwag kang lalapit sa akin. Ayaw ko sa mga babaeng mapanlinlang. Pero hindi ako ganun. Lin Su, nangaliwa ka sa akin. Magpapakamatay ka na ba? Anong tapang yan na manakit ng babae? Jian. Ito ay usapin ng pamilya. Huwag ka nang makialam. Hindi mo pa alam, ang babaeng ito at ako ay, hindi ko alintana ang relasyon ninyo. Ang manakit ng babae sa harap ko, ay labag sa aking prinsipyo. Paumanhin Jian. At pa, wala akong pakialam sa mga problema ninyo. Pati sa kanya. Nakakatawa talaga ang probinsya ng ito. Nakakita na si Jian ng maraming babae. Akala niya magiging prinsesa siya. Hindi niya alam ang lugar niya. Lin Su. Binabalaan kita.
Kung patuloy mong aakit si Yanjo, wala kang makukuha kahit ano. Ano ito? Hindi ba pumayag kang makasama ako? Nagbago na ba ang isip mo, Zhao Zhao? Ikaw ang pinakaimportante sa puso ko. Ipapaliwanag ko mamaya, Kuya GZ. Actually, hindi kita kukulitin. Pwede kong bigyan siya ng daan, kahit mahal na mahal kita. Tanga ka. Ano bang sinasabi mo? Hindi mo ito kasalanan. Wala siyang kasalanan. Siya na mapanlin lang, sumingit sa pamilya ng iba, sinira ang kasal ng iba. Naging kabit ng may asawa. Walang mali dito. Shen GZ. Talagang pinoprotektahan mo siya. Kuya GZ. Tingnan mo siya. Lin Su. Sasabihin ko ulit sa'yo, walang mali sa relasyon namin ni Zhao Zhao. Pagkatapos ng diborsyo natin, saka lang kami magiging magkasama. Hindi ko hahayaang suruan mo siya. O saktan siya. Sa sinasabi mo. Sa loob ng kasal. Hanggat hindi natutulog ang magkabilang panig. Hindi ito pangangaliwa. Pwedeng maglaro kung gusto, tama ba? Ikaw. Sige, sundin natin ang pamantayan mo. Sige na. Tingnan nyo. Array. Jian. Bakit mo sinasaktan ang babae? Tulungan mo naman ako. Kung hindi ay ano? Binabalaan kita. Huwag mong isipin na ako ay lalaking pwede mong abusuhin. Wala akong interes sa'yo. Huwag kang mag-aksaya ng lakas sa akin. Paano kung sabihin ko na gusto kitang kulitin? Ano ang mangyayari? Ikaw na babae, Lin Su. Sumama ka sa akin. Sino ka ba, para sumama ako sa'yo? Bitawan mo ako. Lin Su. Mas mabuting wag mong gawin, sa harap ng iba, ang pagsira sa aking pagkatao. Huwag mong isiping sa ganitong paraan. Maibabalik mo ang ating kasal. Lin Su. Napakasama mo talaga. Please. Magising ka nga. Sino ba ang gustong ibalik ang kasal natin? Hindi na ako babalik sa'yo. Umalis ka na. Ngayon, panoorin nyo. Gusto ko siyang maging akin. Mukhang sinadya niyang gawin si Shen GZ. At ginamit ako bilang kalasag. Sa buong buhay ko, na may nagsabing gusto ako. Siya ang una. Lin Su. Sumama ka sa akin. Sabi ko ayaw kong sumama. Ikaw. Sabi niya ayaw niya. Hindi mo ba naiintindihan?